Marahil, marami sa atin ang nakakaalam, nakakapanood sa telebisyon, nakakapakinig sa radyo ng mga umuugong na balita, kwento at kuro-kuro o di kaya'y sa iba't ibang social media platforms ng sitwasyon kung saan ay madalas may gulot riot ng mga kabataan at iba't iba pang mga krimen. Sa lugar na ito, binubuo ito ng 29 na barangay, 70,000 na populasyon at may tinatayang sukat na 1 at 25 kilometro kwadrado. Isa sa makasaysayang lungsod ng Caloocan, ang Bagong Baryo o tinagurian at tinatawag ding Gobang. Isang mapayapang araw sa ating lahat. Bibisitahin natin ang Police Community Precinct Substation 5, Bagong Baryo upang kumalap ng ilang mga impormasyon ukol sa anti-criminality. At nandito na nga tayo sa Gobang, isa sa makasaysayang lugar sa Caloocan. Tara, pasok tayo. Tara, akyatin natin ang likas ng Gobang Police Station 5. Sa silid na ito at opisinang ito, makausap natin ang acting commander ng Gobang Police Station 5, si Police Captain Gilbert A. Marinas. Sir, good afternoon po, sir. Kayo po pala ang talagang OIC ng Gobang Police Station. Tama po, sir. Sir, thank you, sir. Kayo po si Police Captain Gilbert A. Marinas, sir. Good afternoon po ulit, sir. May mga ilan lang po ang katanungan, sir. Nakatanungan din po ng ibang mga netizens, sir. Ang buwan po sa Bagong Baryo. Unang tanong, sir, kamusta po ba, sir? Okay lang naman. Kahit pa paano. Maraming salamat, sir. Kamusta naman po ang Bagong Baryo, sir? So para sa akin, ang Bagong Baryo, in the span of 3 weeks, medyo maganda kasi wala tayong naitala. Wala tayong recorded na incident eh. Lalo-lalo na sa incident ng riot o di kaya pagpatay. Napakagandang balita po yun, sir. Sa loob po ng 2 linggo na pagkakaupo niyo po, sir, o 3 linggo na umupo po kayo, ay nabawasan ang kriminalidad sa lugar ng Bagong Baryo, sir, na inyong nasasaupan o jurisdiction. Sir, karagdagan na katanungan lamang po, sir. Ano po yung mga legal na hakbang o proseso na inyo pong ginagawa bilang acting commander, sir, ng Gobang Police Station or Station 5? Ano po yung mga proseso na ginagawa nyo? Paano pong pagdidisiplina sa inyo pong mga kapulisan? At paano nyo po ini-implement sa komunidad, sir? Una-una, kung nalalaman natin, ang Bagong Baryo, isa ito sa mga lugar kung saan madalas may nire-record ng patayan, barilan, riot, kung saan ay maaaring buwis ang buhay o namamatay. Ang ginawa nating estratehiya dyan, simula na una po tayo ay pinasok natin ang kaloob-loobang lugar dito sa mga barangay ng Bagong Baryo. Nilagay natin ang pulis doon, pinakita natin na mayroong pulis. Sa bawat kalye, bawat sulok, hanggang sa kaloob-looban na kaya punta natin mga pulis. So 24/7, round the clock, nandiyan ang pulis natin. Kaya isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit nabawasan natin o napigilan natin o wala tayong na-record o naitalang insidente sa focus crime dito ngayon sa Bagong Baryo. Pagdating naman sa pagdidisiplina sa ating mga kapulisan, sinisigurado natin sa kanila na silang lahat ay pumapasok sa tamang oras at nagsiservisyo ng tama para sa mga tao dito sa Bagong Baryo. So, ayun po, sir, no, napapanatili po natin ang peace and order po ngayon, sir. No? Simula po, naupo po kayo bilang acting commander sa Bagong Baryo. Sa awa naman ng Diyos, sabi ko nga, with the continuous 24 hours around the clock patrolling ng ating police. Makikita mo dyan, pag lumabas ka dyan, nandiyan police. Lalo-lalo na sa mga lugar na sabihin natin, meron kayong makikita police. Police visibility. Oo, police visibility. At yung anti-criminality campaign natin, nandiyan lagi ang police natin na nakatutok sa kaayusan dito sa barangay Bagong Baryo, Caloocan City. Ayun nga po, sir, sa nasabing paksa po natin, anti-criminality. Ano po yung pinagkaiba noon at ngayon, sir? Sa
kung titingnan natin, kung bibigyan natin ng suma total, bigyan natin ng comparison noon sa ngayon, malaki ang advent ng technology. Yes, sir. Sa ngayon. Minsan ito ay nagagamit, or ginagamit ito, or ginagawa itong modus Yes, sir. ng mga kriminal upang sa ganun may isa katuparan nila ang kanilang mga gustong gawain. Yun, doon sa aspetong iyon, yun ang tinitingnan ng PNP kung paano masolusyonan yung mga ganyang issue or mga krimen na ang ginagawa nilang paraan kung paano magawa ang kanilang gustong gawin ay sa technology, gamit ang teknolohiya. Okay, maraming salamat po. Wala na po akong mga iba pa pong karagdagang katanungan. Napaagiting niyo po, sir. Thank you. Salamat. Okay. Ako po ulit si Mr. Marcos, sir, ng Okay, sir. Vlog. Thank you, sir. Thank you. Ingat kayo.